Siyempre na nami-miss ko din si, Manny Pacman Pacquiao yung kapanahunan niya na nagpapanalo siya sa boxing. Kasi ngayon ano, parang yung mga Hapon talaga nagdo-dominate na, parang nambubugbog na ng buong mundo ang, mga Japanese boxers ngayon. Kaya naman sa comment section ano, 'pag nagpo-post ako lagi na panalo yung Japan, parang nami-miss nila yung panahon daw na si Manny Pacquiao ay nagpapanalo. Pero ano po ba talaga yung katotohanan dito? Nung panahon ba ni Manny Pacquiao, marami bang nananalong Filipino? At bakit ang gagaling ng mga Hapon ngayon? At papakilala ko rin sa inyo yung bago kong idol or bago ko ang pina-follow na boxer. He's very entertaining, and kung nanood ka ng laban ni Kenshiro, ito po, papakilala ko sa inyo kasi nasa undercard siya eh. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Magandang araw po sa mga boxing fans. Update lang muna tayo, no? At kanina lang nakita ko dito si Emmanuel Navarrete, mukhang mapapalaban sa kay Robson Conceição sa November 16. At kung kayo po ay nanood ng boxing this weekend, Mercito Hesta hindi po pinalad, tapos si Jimel Magramo sa undercard po kahapon. Lunes ang laban sa Japan, kahit Lunes, kahit Martes may boxing sa Japan. Actually, maya't maya po ang boxing sa Japan eh. Kaya talagang iba po yung development nila doon eh, no? So, kwento ko lang sa inyo. So, si Kenshiro po nanalo po kay Heki Butler. I think that was stoppage, no? Some would question it early, pero I think okay na rin. Nabubugbog din naman si Heki Butler. Tapos si Junto Nakatani, tinalo po si RG Cortez ng Mexico. Napakagandang laban din doon. And ito na yung gusto kong pakilala sa inyo. Parang may ano to eh, may ala ala kasi meron dating. Ito po si Tenshin Nasukawa. Nakangiti siya ngayon, pero sa mga nakakakilala o nakakaalala po sa kanya, ito po yung boksingero na pinaiyak po ni Floyd Mayweather sa isa pong exhibition. Literal na umiyak yan, ano, that tumambling-tumbling. Kaya minsan iniisip ko, ano ba yon? Ano, parang ano lang eh, parang joke-joke lang yata yung laro na yun eh, no? Kasi tumambling siya sa suntok. Pero nung pinanood ko kahapon, and I will tell you the good thing, and hopefully there's one thing that I really want Kenshin or Tenshin Nazukawa to work on. Yung ano po, yung kanyang killer instinct. Ang ganda ng mga counter niya, ang bilis ng mga suntok niya, and he is definitely a fan favorite, ano? May mga nagtitilian eh, no? Pero yung isa nakita ko na I hope ma-develop niya without him. Para kasing may natututo kay Floyd Mayweather kasi maingat eh. He fights like a veteran. There's nothing wrong with that. He's entertaining, however, kahit hindi siya naka-knockout, but he doesn't force it, which is a good thing. Hindi ko ngayon alam kung i-advise ko na dapat sinugod mo na yan eh, pero maingat po siya eh. Bihira po sa mga boxer nag-iisip kaagad. Pag mga batang boxer, kagaya ni Tenshin Nasukawa, who has marami na po kasi siyang ano eh, fights sa I think 40 plus na ang kanyang kickboxing matches eh, no? At sa boxing, 8 rounder na po kagad siya. 8 rounder, second fight. Meksikano kagad ang kinalaban. Alam mo, sa atin sinasabi nga natin, no? Filipino boxer is ready for the world stage if we get him to fight a Mexican. Siya, 8 rounder, second fight. Pero syempre, yung background niya naman ay maganda. At matagal na siyang fighter. So, may exemption sa doon. Speaking of exemption, kakakita ko rin kanina, gusto ko lang i-share po sa inyo. May nag-post regarding Marlon Dapales versus Casimero. Kaibigan din natin ito. And there's nothing wrong with that. Ang nakikita ko lang, parang medyo ang mga Filipino, hindi ko maintindihan kung talagang maka-Filipino tayo or minsan bias lang tayo sa boxer. Kasi nung nag-post naman ako regarding kay KJ Katara at saka JR Raquel, marami naman nagsasabi na wag daw paglabanin. So, medyo, ano ba, gusto niyo ba ng Pinoy sa Pinoy or wag? Hindi, no? Or talagang gusto lang niyo si Casimero mapalaban sa world title? Let's be fair with this one. But ito po yung pinaka isa sa puntong gusto kong sabihin dito sa aking video na to. We should continue to support our Filipino boxers.
natatalo, nananalo, normal po 'yan sa boxing. Ang katotohanan niyan, yung panahon ni Manny Pacquiao, na-highlight po yung mga panalo. At siyempre, kahit mataling ibang boxers natin, natatalo naman pati sa mga undercard ni Manny Pacquiao, may mga talong Pilipino po talaga eh. Hindi lang yun napapansin kasi yung pinakamataas, yung pinakaimportante po ay nananalo. Yan po yung nangyayari. And even if you look at the history, nananalo tayo sa Japan, pero natatalo rin talaga tayo. Majority talaga ng pag lumalabas po tayo ng bansa, talo tayo. Alam mo kadahilanan, marami po, no? Hindi lang po yan dahil sa training, sa practice, although that's a big factor. It's because, we're not fighting in a home turf. At hindi na natin mababago siguro yan hanggat hindi rin nagbabago yung sistema dito sa atin sa Pilipinas regarding how to generate revenue. Kasi dito sa Pilipinas, kawawa naman talaga yung mga promoters because walang bumibili ng tickets, walang pay-per-view, libre talaga gusto lahat ng tao eh. And sponsors should have been the biggest thing. Pero syempre, yung mga sponsors hindi rin masyado nag-i-sponsor sa boxing, which naiintindihan ko rin, which is because, of course, saan ka mag-sponsor? Sa volleyball, sa basketball, sa boxing, yung mga pogi, magaganda, sexy, maraming nanonood. So, hindi rin natin kaya nga minsan yung mga sikat na lang talaga ang na-sponsoran sa boxing, which is the real talk. But that's also, that's what's happening eh. Siguro lang sa mga Filipino boxing fan natin kagaya mo, no? Kagaya ko, let's just continue to watch. Darating din ang panahon na magkakaroon din tayo ng maraming panalo or magkakaroon tayo ng kapalit kay Manny Pacquiao that yung mga talo natin na iba ay hindi na masyado nagmamatter. Um, Yun lang. Siguro the thing as well that I wanted to say, that's the main difference from what I'm seeing in Japan, especially yung mga talaga mga kilala na mga boxers. Napapansin nyo, dumadayo tayo sa Japan, tapos yung mga kalaban natin, ang kukunti ng record. Ang kukunti ng record. Tayo, ang dadami ng record, pero natatalo. Bakit ganon? So, ang common na reason is that maganda yung amateur background nung Japanese boxer. That's why he's ready for a big fight. So, sa atin, ibig sabihin yan, then we need to improve our amateur system para pagdating sa pro, ready na. Or, pwede rin na maaga nila kagad sinusubukan. Kasi dito sa atin, kahit na yung magaganda yung amateur backgrounds pagdating sa pro, medyo ingat po tayo eh. Bakit tayo nag-iingat? Kasi wala po tayong kita dito. Hindi katulad sa Japan, 1-0, 2-0, Tenshin Nasukawa, dala mo na kagad ang Mexican na maraming laban. Ito, kalaban ito, no? 10-2. Samantalang 1-0 sa Tenshin Nasukawa, kickboxer, i-risk mo na kagad sa isang Mexicano. It doesn't matter kasi tumikita eh. At kumpiyansa sila na magaling yung boksingero nila. So, that's the main difference. That's why ako, kunwari, for example, yung blow by blow, ang ganda ng mga laban nila, nasusubukan talaga, I'm all for that. Basta it makes sense and it's business, it's sports. So, ganun talaga minsan. Kailangan talaga maglaban. Kaysa, kasi wala tayong minsan wala kang mapwestuhan. May magsasabi na, pataba lang yung record niyan. May magsasabi na hindi pa yun handa. Tapos pag nilaban mo naman, pag hindi mo naman nilaban, wala eh. Pero masasabi ko lang, congratulations sa Japan, no? Hunto Nakatani, Kenshiro Teraji, Tenshin Nasukawa. These three boxers will be talagang will dominate the boxing scene for quite some time. Mga bata pa to and they'll be bigger in boxing. Tenshin, itong tatlo na to. Pareho sila eh. Lahat sila malalakas eh. Kaya I'm very happy that I was able to see itong si Kenshiro sa Japan. No? Swerte ko dyan. Anyway guys, yun lang. Shinare ko lang sa inyo kung bakit ang lalakas ng mga Hapon ngayon. At kung sakali pong gusto nyo akong supportahan at feeling nyo swerte kayo, ayan ang Sports Plus po yung sponsor po ng aking video.